Okay, good afternoon. Naimbag nga malum iti tunggal maysa. Sa umot. Okay, so madayaw ti Apo. By the way, Ilocano, Tagalog. Adatihan nga makayawat iti Tagalog ay Ilocano. Meron dito pero parang naiintindihan naman ninyo ano. Ay, merong isa rito from Visayas. Okay, so thank God for this opportunity na makapag-aral tayo ng salita ng Diyos. This time, dahil kami po yung ang host ngayon, ang ating topic po ngayon is disciplined life. Okay? Disciplined life. So last month, I think doon tayo sa Itogon. Dito sa may Buyagan. Naalala niyo pa yung topic natin? Sino ang nakaalala? Okay, so nung last is, I think, choosing godly friends. Sinong nandun? Nung time ngayon, nung last Sunday, I think, last month. So ngayon is disciplined life. Now, please open your Bibles with me in the book of 1 Timothy chapter 4, verses 7 to 8. 1 Timothy 4, 7 to 8. Tayo po'y tumayo lahat at babasahin po natin lahat po ng dalawang verse na ito. Verse 7 and 8. Basahin po natin lahat. Begin. But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather than godliness. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. May the Lord bless the reading of His Word. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na makapag-aral ng iyong salita. May you guide us, Lord God, and give us knowledge and understanding that comes from you. And may it be na kayo po ang mapurihan, Panginoon, sa araw na ito, sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay muling maupo. Okay, so marami pong mga young people ngayon, they desire success. Okay, siguro karamihan naman sa atin, we want success and influence, okay, and a meaningful life. Yun yung gusto natin. But few are willing to embrace discipline. Dahil alam niyo ho, hindi natin makakamit itong success, influence, or meaningful life without embracing discipline. Kaya ho, si Apostle Paul, he challenged Timothy to exercise or train himself toward godliness. Just as athletes train to win a prize. Okay? Christians must discipline themselves to grow spiritually. So, lahat po tayo rito, mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. And maybe some of you na-invite lang, kung ngayon ay first time mo lang na makarinig ng salita ng Diyos, I hope and pray that this time you will, or this moment, you will come to know the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior as you listen to His Word. So, ito nga, challenge din po sa atin ito to exercise or train ourselves toward godliness. Ano ho? Just as athletes train to win a prize. Kamakailan lamang po ay meron pong nag-viral na video or isang news na namatay sa dagat. Naalala niyo ho 'yon? Kailan? Last week lang 'yon or this week? This week or last week, no? Tama, last week. Kasi first day of the week ngayon. So anong nangyari? Anong nangyari sa dalawang athlete na 'yon? Nalunod, di ba? Bakit nandun sila sa baybay? Tama ba? Baybay? Sa dagat.
Dahil sila po ay nagtitraining accordingly sa mga naririnig natin na news. Sila po ay nagtitraining, nagja-jogging sila doon sa gilid ng dagat. Yung dito lang banda sa waist. Habang nagja-jogging sila, nag-training sila, biglang lumakas yung alon. Sa Aurora po is malalakas yung mga alon doon. Doon po sila nagsa-surfing. So natangay yung I think yung isa. And then, accordingly, ay gustong sagipin ni Adili? Ni Divine. Si Butterbonia. Di ba? But sad to say, hindi sila nakaahon. So the purpose is, pumunta po sila doon to train. Ano? Dahil of course, alam po natin yung especially sa atin dito sa Pilipinas or dito lalo na dito sa atin, yung meron silang pangarap na gustong abutin to become one sa PBA or maybe mas mataas pa na antas ng basketball. Pero you know what? Yun, marami pa silang pagdadaanan na training. Ganun din po sana tayo. Alam niyo, marami pong problema sa buhay natin or marami tayong haharapin na problema. So we need to train ourselves, especially sa ating spiritual. So godliness. So what areas of discipline should characterize a young believer's life? Una na makita natin is we need to discipline our heart. Discipline your heart. Sabi nga ho sa Proverbs 4 verse 23, keep thy heart with all diligence. Ayan. Keep thy heart with all diligence. Kaya kailangan din po natin na idisiplina ng ating puso. Kung saan kasi ang puso natin, doon natin binibigay lahat. I believe na binibigay natin yung lahat ng ating makakaya. If our heart is attached to maybe a sports or maybe a thing, di ba? Lalong-lalo na, di ba, pag meron tayong gustong-gustong makita or gustong-gustong alagaan, mga material na bagay, maybe cellphone, sasakyan, motor. So sa ngayon is, I think maybe cellphone pa lang, ano? Kung saan po yung puso natin, kung ano yung ginagawa natin sa cellphone natin, kung yun yung nilalagay natin sa puso natin, doon po tayo nahuhook. Minsan, hindi tayo mahirap tayong pagsabihan or sabihan na, anak, punta kang sa ganito. Di ba? Meron tayong sinasabi na, wait lang. Wait tayo ng lagi. Wait lang. So, we need to discipline our heart. So, sabi niya sa kanyang salita, keep thy heart with all diligence. We need to train our heart as well. Tignan niyo yung ating, kung saan po, yung gustong-gusto natin na gawin. Kung saan natin, yung puso natin, parang na-attach ka na sa isang bagay or isang, kumbaga isang sports, di ba? Kahit anong mangyari, kailangan mong pupuntahan yan. Kailangan mong daluhan yan. Dahil nandyan na nga yung puso natin. Kumbaga, we are already committed to that sports. So, guard your thoughts. Una na makita natin dito as we discipline our heart, we need to guard first our thoughts. Alam niyo ba kung paano nagkaroon or kung paano nagkasala si Adam and Eve? Nag-start po yan sa kanyang isipan. Nakita niya, na-process niya sa kanyang isipan, ang sarap naman na ito, ang sarap naman ng prutas na ito. And doon pa lang, nagkasala na po siya until nagkaroon na ng action. Kinain niya. Nag-disobey na siya sa kanyang isipan. Kinuha niya yung fruits na yon, yung prutas na yon. Kaya minsan, dyan naglalaro ang ating kaaway. Meron kaming isang team sa isang camp, I think team yon, yung ang title nun is Destroying Your Baals. I think sa Kalinga yon 2004, kung hindi ako magkamali. At isa rin na natakal namin doon, if you will not destroy your Baal will destroy you. If you will not destroy your idol will destroy you.
And totoo yun. Tingnan nyo ang ating mga isipan. Diyan nangingitlog ang kaaway natin. Nakita mo pa lang, ipinaprocess na sa isipan mo. Kaya nga, what enters the mind affects the life. So avoid influences that draw you away from God. Ano ho ba yung mga influences na naglalayo sa atin sa Panginoon? Yung nilalayo tayo sa Panginoon. Number one, kinausap ko yung mga young people nung isang Sunday. Ano ba yung naglalayo sa atin, sa inyo bilang young people sa Panginoon? Number one doon is cellphone. Totoo ba? May mga natutulog dahil sa cellphone sa mga anong oras na? Alas 12, alauna, alas 2. Yung iba wala nang tulugan. Naglalaro lang ng kung ano-ano. Hindi ba? Lalo na ngayon, maraming mga reels na AI generated. Lahat na lang nang nakikita nila or biglang nauntog sila, pumatak yung dugo sa isang ancient na kwan. Tapos nagkaroon sila ng, kumbaga, power. Nakakakita ng imperial jade. Alam niyo yon? Parang may x-ray daw siya, nakakakita ng imperial jade. Baka mamaya, dahil dyan sa na-addict na kayo sa mga yan, nakakakita lang kayo ng kwan ba to? Oh, imperial jade. Yayaman na ako. Yeah. Dahil doon sa mga yun na, alam nyo, iisa lang naman yung plot dyan eh. Iba-iba lang yung mga characters. Pansinin nyo yun? Nagkaroon ng ganon. Tapos yung iba, time travel. Yan yung mga gustong-gusto ng mga Koreano. In-check. Yan yung mga paniniwala nila. May mga nagta-time travel. Namatay tapos bumalik sa pagkabata. Bumabalik sila. Nag-reincarnate. Di ba? Pero, yun yung mga, kumbaga, fleshly desires lang yung mga yun. Marami ho yung mga, kaya sabi nga dyan, parang nagtataka ako dito sa kwan. Tingnan nyo sa verse 7. Anong version ba yung mga Bibles ninyo? Sinong may ibang version dyan? Tingnan ko nga sa NASB, sabi niya doon, dito sabi niya, but stay away from worthless stories that are typical of old women. Rather, discipline yourselves for the purpose of godliness. For bodily training is slightly beneficial, but godliness is beneficial for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. Yung sabi na dyan, worthless stories that are typical of old women. Okay? Kaya, naiintriga tayo minsan sa mga kwento-kwento, ganon. Lalo na yung kwento na paano ba sila namatay? Paano namatay yung dalawang athlete doon sa may dagat? Hanggang matuntun natin kung sino ba talagang may kasalanan. Pero alam nyo, may kwento din sa Biblia, hindi ho ba kwento? Ito, bakit parang wala tayong gana na mag-search kung sino ba talaga si Jesus? Kaya minsan, pag nagbabasa ka ng Biblia, natutulog tayo, nakakaantok. Kaya sabi ko sa isang church na sabi ko, gusto nyo bang matulog agad? Magbasa ka ng Biblia. Pero pag nanood ka ng mga reels, ng mga short reels, grabe. Hanggang sa hanggang matapos yung reels, hindi ka pa rin inaantok. Bakit kaya, no? You know what? Guard your thoughts. Guard your hearts. Kaya dyan po tayo na lumalabas, nagkakasala. And then of course, grow your love for God. Discipline begins with devotion. Make Christ the center of your affections. Grow your love for God. And praise God, meron po tayong ganito na fellowship at least once a month. And I hope na hindi lang ho yun pang once a month na fellowship. Kung meron po kayong fellowship sa mga churches ninyo, maki-attend po kayo. Huwag po ninyong iwasan yung fellowship sa church ninyo. Dahil mababawasan ang ating pagmamahal sa Panginoon. Mas lalo tayong lumalayo sa Panginoon
Huwag ninyong isipin, makasalanan naman ako. O sino bang walang kasalanan dito? Lahat naman tayo makasalanan. And you know what? It is good na the more na pumupunta po tayo sana sa church, makinig po kayo sa salita ng Diyos. Huwag din yung tulugan. Di ba? Huwag kayong, dapat nakakonsentrate talaga tayo at ano ba talaga ang gusto ng Panginoon sa'yo? Lord, what do you want me to hear today? Di ba? Every time na pupunta kayo sa church, makinig ng salita ng Diyos. Ano bang gusto mo, Panginoon? Huwag yung, sino ba yung preacher ngayon? Di ba? So, grow your love for God. So, isa pa na gawin natin is, discipline begins with devotion. How is your devotion? Nung after camp doon sa Bangar, may nabuo na group chat na pang devotion. Kaya gusto kong kumustahin kaya yun. Kumusta na kaya mga nagdi-devotion kaya yung mga yun? Or pang-1 lang, pang 1 month lang yun. After ng isang month, wala na. You know what? You need to discipline yourself. Na-mention kanina yung YouVersion. Meron po kaming YouVersion yung sa app. Sinesend ko sa kanila yung plan. Babasahin nila yon, and they will share also their thoughts kung ano yung naintindihan nila. And until now, we are still, pero wala muna yung plan namin, but our devotion is still nagpatuloy muli, no? Ang hirap, parang minsan ang hirap maging Kristiyano, tama? Pero if magiging lifestyle mo kasi yan, hindi ka na mahirapan. Kung magiging lifestyle natin ang pagdi-devotion, pagbasa ng Biblia, mag-pray, hindi ka na mahirapan dahil lifestyle mo na yan eh. Nagiging buhay mo na yan. Paggising mo pa lang ng umaga, you will pray, read your Bible before you go to school. Di ba? Maganda, merong ginawa si Pastor Marlon na pang 6 months. So, 2 book na yun, pang 1 year. Some of you, nakabili. Some of you, wala pa. Pero kumusta kaya? Kahit maraming mga materials talaga na nandyan sa harapan natin kung walang disiplina sa buhay natin, hindi tayo mag-grow. So, grow your love for God. Kung sa eskwela nga, no, kapag absent ka, may marka. Talagang hindi ka papasa. Pero sa simbahan, wala, no? Kung absent ka, okay lang. Ay, hindi naman okay lang, pero parang sa tingin natin, okay lang. Di bali, alam ng Panginoon ang ginagawa ko. Minsan ganon. What if, i-check ng Panginoon yung attendance natin? No? So, buti lang, hindi ganon ng Panginoon natin. God is merciful. But anyway, may it be na we will grow our love for God, devotion natin, prayer life natin, and yung Bible reading natin. Maganda sa ibang mga churches, meron po silang tinatawag na 1 chapter a day. Maybe some of you, meron din. Pero do we really read the Word of God? Do you really read the Word of God 1 chapter a day? Or maybe on that one lang kapag may nag-preach, 1 chapter a day, babasahin mo lang. So, I hope and pray na magiging encouragement din ito sa atin and then reminders din. And then pangatlo, under discipline your heart, give your desires to God. So allow God's will to shape your ambitions. Seek His kingdom first. Remember Matthew 6:33? For God so but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang ganda ho. And all these things shall be added unto you. Maraming mga tao ngayon na they are investing for their future. Para kapag mawala daw sila, may matitira or may maiiwan para sa kanilang mga pamilya. Maybe some of us also, nag-aaral po tayo para sa iyong mga future. Sometimes, we depend on what we can do, not on what God can do. Parang minsan, mas nauuna pa yung pag-aaral natin kaysa sa Panginoon. Pero hindi ko sabihin, huwag kayong mag-aral. But you know what? May nagsabi, you must be balanced. Totoo ba yun? Balance daw ang spiritual life mo sa
sa pag-aaral mo? Okay, pag-usapan natin ang balance. Ibig sabihin ng balance, pantay, tama? So, ibig sabihin ba mas pantay ang pag-aaral mo kaysa sa salita ng Diyos or sa pag-aaral ng salita ng Diyos or ang Panginoon? What should must be? Mas nangunguna sa ng Panginoon. Sana po, mas nangunguna ang Panginoon sa atin, hindi yung balance. Kaya sabi nga dyan is, make or let your ambition, allow God's will to shape your ambitions. Okay? Kaya, mas maganda unahin nyo ang salita unahin natin ang Panginoon. Paano kung hindi nyo uunahin ang Panginoon, gusto nyo unahan ka ng Panginoon? Unahin ka ng Panginoon? Di ba? Sino sa atin minsan tara, fellowship tayo. Ay, wag muna kasi ganito, ganyan. Pag umuwi sa bahay, hindi rin naman ginawa yung assignment, nanood din ng Korean. Pagdating sa school, makakita ng lalaki, upa! Magaling magsalita na ng Korean. Hajuma! Aigu! Mga ganun. Di ba? Fighting! Galing-galing. Nanood din naman ako ng Korean pero di masyado. Ngayon wala na. Marami na ngayon ng AI generated. But give your desires to God. So a disciplined life begins with a surrendered heart. How is our heart? Have we surrendered our heart to the Lord? Merong isang awitin. This is the favorite song. It's a favorite song of our pastor before. Kinanta namin ito kanina Yung take my life and let it be. Consecrated Lord to thee. Ang ganda po ng awitin. It's a commitment song. Take my life and let it be. Lord, this is my life. Use it for the glory of God. Ang ganda nung ganon, ang ganon na commitment. Lord, use my life. This is my life, use me. Hindi yung, Lord, gagamitin ko ang aking buhay para sa iyo. Parang something wrong, Parang yung gusto lang natin. Ito, anong mas maganda? Lord, I give you my life, or Lord, use my life. Parang mas maganda yung, Lord, this is my life. Ito po yung buhay ko. Use it for your glory. Kaya karamihan sa mga kanta, yung parang more on I, and yun yung tinatawag nilang contemporary or something, yung parang more on I. Makita nyo yun? Pero, if you will also read Psalms, marami namang I din. But one thing is, yung puso natin talagang naka-align sa salita ng Diyos. So, pangalawa po, hindi lang yung discipline your heart, discipline your habits. Discipline your habits. Sabi niya sa yung verse 7, exercise thyself rather unto godliness. Rather unto godliness. Yes, maraming mga exercise tayong physical, may pickleball, basketball, badminton, ping pong. Oo, merong maganda rin, may konti nga lang. Sabi niya dyan, a little lang. But godly exercise profitable unto all things. Yan. So, una na natin na habits na gusto nating exercise is, una is be faithful in prayer. Ito po yung spiritual breath natin, spiritual na hininga natin. Ilang beses ba kayong huminga sa isang araw? Wala sigurong nagbilang, 1, 2. What if inhale lang ang binigay ng Panginoon sa atin? Puro inhale. Walang exhale. Di ba? So, ang ganda, breathing. Kapag meron akong kinreate, pero ang naalala ko na, kung hindi ka nananalangin, you are committing spiritual suicide. Tandaan nyo yan. Kasi sabi niya, breathing Diba? Prayer is a spiritual breathing.
Kaya kapag hindi ka nananalangin, you are committing spiritual suicide. You are killing yourself. You are nagiging backslider. So, kailan ba tayo manalangin? Kapag kakain lang? Di ba? Hindi sana. Every day, we will pray. Manalangin tayo paggising natin, Lord, you commit it to the Lord. And then, habang nasa school kayo, pag-pray mo pa rin. Before ka papasok sa iyong school, Lord, protect me from bullies. O di ba? Ipanalangin mo yun, Lord, protect me from bullies. Ilayo mo ako sa mga ganito, ganyan. And then, paglabas mo, Lord, protect me as I go home. Hindi ho ba maganda yun? Panalangin mo even in your mind. Lagi tayong manalangin. Pray without ceasing. Ika nga, di ba? So, consistency is more important than intensity. Consistency is more important than intensity. Parang alam nyo yun, yung parang motivation between discipline din. Ang motivation lang, kapag may nagsalita lang na motivate ka, tatakbo, mas mabilis ka na naman tatakbo. Pero pagdating ng ilang araw, medyo naglalakad ka na ngayon. Pero alam mo yung consistency? Same pa rin yung pero tuloy-tuloy. Parang yung kwento ni Kuneho at saka si Pagong. Sinong nanalo sa kanila? Bakit? Slowly but consistent siya. Tama. May mga ganun na young people, no? Kapag na-encourage siya sa fellowship or sa camp, wow, ang saya-saya, ang dami ng mga pa-fellowship. After ng mga how many siguro mga March, mga ganun, wala na naman na sila. Yet maraming ganun na young people. Isa ka din ba sa ganun? After ng camp, wow, ang saya-saya, parang na-encourage ka. Pero hindi ko sasabihin na huwag kayong pupunta sa pero sana tuloy-tuloy po tayo. Kahit na kunti lang kayo, maraming mga pagsubok sa buhay nyo, tuloy-tuloy lang po. Be faithful in prayer. Consistent is more important than intensity. You pray. Na-experience nyo bang nananalangin tapos naluluha ka? Maybe some of you, yes, you have experienced praying. You are praying and then yung tumutulo yung luha mo. Dahil parang na-touch ka and then yung relationship mo sa Panginoon, the more na lumalapit. Kaya nga sa ating pananalangin lumalapit ang ating relationship sa Panginoon. Yung fellowship natin, di ba? May isang pastor, alam nyo, dahil feeling niya malapit talaga ang kanyang puso sa Panginoon. Alam mo yung tawag niya sa Panginoon kapag nagpipray? Daddy. Di ba? Daddy. Father. Di ba? Ang ganda. Depende po yan sa relationship niyo sa Panginoon. Kaya huwag kang mag-pray sa congregation tapos, Daddy. Huwag kayong mag-pray ng gano'n. Depende yan po sa Pwede siguro yan sa personal ninyo, pero sa parang kakaiba no? Father, tama rin naman, Father. Diba? Ano ba ang tawag niyo sa tatay niyo kapag malayo ang mo sa Panginoon? Yung pangalan niya? Wala naman siguro ganun, But anyway, He is our Father, our Heavenly Father. Kilala ninyo yan, mga taga-Itogon, mga nandito dito. Huwag kayong yun, pastor doon sa Itogon. Kilala nila. Anyway, maganda rin naman yun dahil yun nga, malapit yung kanyang fellowship. Masarap yung kanyang fellowship sa Panginoon. Be diligent in Bible study or studying the Word of God. God's Word directs our steps. Halimbawa, may narinig po kayo sa church na hindi nyo naintindihan or meron kayong binasa, it's good to ask questions to your pastors, to your elders. Magtanong po kayo, ano pong ibig sabihin nito?
Ano bang ibig sabihin nito? So, spiritual growth requires daily nourishment. Yung Bible reading natin, isa din po yan na gusto ko ring, encouragement sa mga young people to read the Word of God. Kaya minsan nagbibigay po ako ng mga libreng Bible, yung iba audio Bible, nagbibigay din po tayo kapag may mga stock na binibigay sa atin, dinadaan po sa atin, binibigyan po natin sila. So, bakit? Dahil ito talaga salita ng Diyos yung tumutulong sa atin para tayo po ay magbago at yung buhay natin ay mabago din. So, diligent in Bible study. And then of course, pangatlo, yung discipline your heart, not only in faithful in prayer, be diligent. Pangatlo po is be committed to church fellowship. So, encourage and be encouraged by fellow believers. Alam niyo ho, if you want to be encouraged, punta po kayo sa fellowship. Sa ganitong fellowship. Kaya, isang prayer na magandang bigkasin ninyo kapag pupunta po kayo sa fellowship or sa church, Lord, make me a blessing. Sana maging blessing ako sa iba. Maganda kapag pupunta ka sa church, ang iisipin mo na ikaw magiging blessing sa kanila. Kaya pagpunta niyo sa church, sana ho, you will have that desire na makiusap or makipag-usap, makipag-fellowship sa ibang ka-fellowship natin sa young people. Alam niyo, ang nangyayari lang sa atin, mga young people, no? Kapag tayo lang halimbawa, no, from Pico, sila-silang din ang nandun sa, magkukumpulan sila-silang din nag-uusap. Mas maganda na makipag-usap kayo sa iba. Halimbawa, from Tadyangan makipag-usap sa taga-Luwakan. Di ba? From Buyagan, hindi yung magkukumpul-kumpul lang din kayo. Kaya mamaya meron po tayong groupings at you have fellowship with one another. Makipag-usap kayo and be a blessing. Yung mga testimonies ninyo ay mas maganda rin talaga na mas maganda na makarinig tayo ng testimonies, yung pagpatotoo na ang Diyos ay totoo, di ba? Yun naman talaga ang testimony. You will testify that God is real. Ayan. Kaya nag-share tayo ng experiences natin na nagsasabi na totoo ang ating Diyos. Ganyan ang mag-testify, hindi yung may mga nagti-testimony kasi nagpi-preach. Kaya tayo, mga ganun na parang nag-testimony. Mag-testimony kasi ito. Kapag nag-testimony, parang nagpi-preach na. Hindi ko sinasabing hindi maganda yun. Pero ang testimony, you will testify what God has done for your life or in your life. Hindi yung, kaya tayo po. O nagpi-preach, wow. Pero maganda rin naman yun. Pero yun ang purpose, testify, para ma-encourage din yung mga nakikinig. Be committed to church fellowship. Growth happens in community. Encourage and be encouraged by fellow believers. Kaya mamaya, you will encourage someone. Hindi yung pagdating ng isang young people from head to toe. Tinitignan mo siya. Pambihira, bakit andito ka? Ang pangit naman ng damit mo, hindi torterno. Mga ganon. Ang pangit, tignan mo, ang pangit ng gupit nun. Mga young people, no? Maraming mga pinupuna sa mga kasamaang young people. Kapag na may nag-testimony dito, kumakata, sila. Mga ganon. Young people, panunutin nyo ito. Keep this in mind. Be a blessing. What if ikaw din kumakanta ka rito tapos may nakikita ka dun? Parang tinatawanan niya ako eh. Parang gusto ko nang bumaba eh. Di ba? Be a blessing. Maging encouragement sa iba. So, godly habits produce godly character. So, dito rin natin nakikita yung character natin. Matitest kung ano ba talaga yung habits natin. Lumalabas din sa ating characters. And then lastly, ito ho, discipline your walk. Discipline your walk. Sabi niya, 1 Timothy 4 verse 12, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers, in word and in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. So, almost kompleto na po dyan. Sabi niya dan is, be an example to the
Hello. To the believers. Alam niyo, nag-question ako minsan dati sa, alam niyo may kanta ito eh, be an example to the believers. Alam niyo yung tanong ko, sabi ko, bakit kaya sabi niya to the believers? Bakit hindi niya sinabi na be an example to the unbelievers? O tingnan niyo yung mga Biblia niyo, tama ba? Unbelievers, believers. In words and in conduct, be steadfast in love, in faith and purity. Sana yun? Faith in purity of love. Kung nasasakanta yun. So, kumusta? Example ba tayo sa mga kasama natin ng mga Kristiyano? Especially sa mga batang Kristiyano. Minsan tayo din ang cause kung bakit hindi bumalik si ganito, hindi bumalik si... Dahil sa ating pananalita, dignan mo, in words and in conduct. May mga words tayo na ang sakit. Imbis na kukumustahin mo siya, mali yung sinabi mo. May ganun eh. Sabi daw niya, buti andito ka pa. Buhay ka pa pala. Nakaka-encourage ba yun? Kaya yung isang young people na yun, hindi na bumalik. Meron pa akong na-encounter na young people na medyo alanganin, mistiso. Mistiso ng babae, mistiso ng lalaki. Sabi niya, nung pumasok daw sa church, tinignan daw yung kanyang mukha hanggang sa baba. Dahil pag naglalakad daw siya, gumaganon-ganon eh. Kumikinding kasi. Pero ganun ba ang gagawin natin kapag may pumasok sa church natin? Sabihin ba natin, uy, bakit ka nandito? Naka-skirt ka pa naman, lalaki pa naman. What if may pumasok sa church ninyo na ganon, mga young people, naki-fellowship sa inyo, tapos naka-skirt lalaki? Papaalisin niyo ba? Ha? Hindi. Hindi. We will explain to them the love of God. So, be an example to the believers. So, una is, walk with integrity. Live the same in public and private. Be a testimony among friends and family. Kung ano yung nakikita, pinapakita mo sa loob ng bahay ninyo, ganun din sana kayo dito sa church or sa school ninyo. Sana hindi kayo bully ng mga Kristiyano sa mga schools ninyo. Hindi kayo yung mga leaders ng bullying. Laging tinatawag ng principal, ang nanay at tatay. Bakit? Dahil bully daw yung anak niya. We have to walk with integrity. So, walk with integrity, ibig sabihin din yan is, hindi ka rin basta-bastang, kumbaga, kung ano yung stand mo sa pananampalataya mo, yun ang, you will stand for that. At kung ano yung sinasabi mo, yun din ang ginagawa mo. So, walk with integrity, and then of course, walk with purpose. Avoid wasting your life on temporary things. Use your gifts for God's glory. Again, avoid wasting your life on temporary things. May kasabihan nga life is short. Life is short. Kaya kung life is short, wag mo nang pagbilisan. Kunti na nga lang ang buhay natin, sinisira pa natin sa pamamagitan ng ating vices or yung mga bisyo ninyo. Lagi ka pang puyat. Kaya nagkaroon ka na ng sakit, na cancer ka tuloy. Di ba? Life is short. And don't waste it. Use your gifts. Maganda po, may mga komentaryo rito. Marami pa kayong mga gift na pwedeng gawin. Siguro meron sa inyo yung magaling mag-type mag-encode. Di ba? Meron kami. Meron din mga magagaling gumawa ng PowerPoint. Meron din magaling gumawa ng video. Di ba? Yan yung isang nakaka-attract sa mga ngayon, young people. Ang ganda ng kanilang presentation. Di ba? Pero sa atin, bakit hindi niyo ginagawa yon? Hindi natin ginagawa sa church natin. Di ba?
So, magpagamit kayo kung may mga talento kayong ganun. And then of course, yung pagtuturo ng mga bata, isa rin yan na mas lumalago ka rin sa Panginoon. Kasi before mo magturo sa mga bata, pinag-aaralan mo rin yung kanyang salita. So, walk with purpose. Huwag nating sayangin ang ating buhay. Pangalawa, lastly, under this number 3, walk with perseverance. Walk with perseverance. Discipline requires endurance. Requires endurance. So, continue even when it becomes difficult. Maraming pagsubok ang pagiging Kristiyano. Okay, marami. Pero sana, ito yung challenge, encouragement sa atin. We will persevere kung ano man yung dadaanan natin na problema sa buhay natin. Maybe some of you may problema sa pera, sa pangmatrikula. Maybe some of you, you're struggling with your brother or your sister. Or maybe with your father or mother. Di ba? May mga ganun na nagte-testify na ayaw nilang umuwi sa bahay nila dahil sobra yung tatay nila, sobra yung nanay nila. You know what? Maybe some of you are struggling right now, but you have to persevere. And bilang Kristiyano, ipakita mo sa iyong mga parents, sa iyong mga kapatid, that you are different. So a disciplined walk reveals a transformed life. Dito rin nagpapakita na ikaw po ay Kristiyano talaga. Yung nakikitaan ka ng bunga. Diba? Remember 2 Corinthians 5:17? If anyone is in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, new things has come. Merong nabago sa'yo. Kung ikaw po ay na-invite dito na nakipag-fellowship, I hope and pray na you will see the difference ng mananampalataya at hindi. Isa din na makita natin dito, if you are not disciplined in your living or your walk, wala ka talagang gana sa mga spiritual na bagay. Kapag ini-invite kang pupunta sa fellowship, ayaw ko, kayo na lang. Diba? Punta tayo sa church, meron pa tayong activity na ganito, prayer day. Parang wala kang gana. Maybe some of you are nawawalan na rin ng gana. Maybe lumalamig na inyong pananampalataya. I hope and pray that this message will encourage you to keep on. Diba? Keep on sa iyong pananampalataya. Discipline is not punishment. It is training for godliness. Isa, di ba, na dinidisiplina tayo ng Panginoon. Paano tayo dinisiplina ng ating Panginoon? Or ang ating tatay? Di ba, pag dinidisiplina tayo ng ating tatay, tayo po ay pinapalo. Di ba? Ang sakit talaga nun. Masakit ang palo, pero it is for our good. It is not a punishment. It is training for godliness. So the disciplined life is not about perfection, but about daily submission to Christ. Again, the disciplined life is not about perfection. It is but about daily submission to Christ. Kaya tanungin natin ang sarili natin, is my heart surrendered to God? Are my habits helping me grow spiritually? Does my daily walk reflect Christ? Yan yung mga tanongin na, it's a personal question, but maybe you could use it later on sa inyong mga groupings. You know? So, God desires young people who are committed, faithful, and disciplined. Will you commit today to train yourself unto godliness and live a life that honors Him? I hope so. Kaya nga sabi niya sa verse 7, exercise thyself rather unto godliness. So, this time, karoon po tayo ng ating groupings, but before that, tayo po yung manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita. And yes, marami pong mga beses na kami po ay nagkakamali. And you want us to keep on, Lord God. Maraming mga pagsubok, Panginoon, sa aming mga buhay. Especially sa mga young people na ito, maybe they are struggling from their grades,
from their needs, O Lord, financially, or maybe to their parents, to their siblings, or to their teachers, Lord God. And maybe na kayo po, Panginoon, ang kumilos sa buhay nila, especially this coming school days. Help them, Lord God, to surrender their lives to you daily. And yes, we thank you so much for the blessings or your word that we have heard today. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you, Pastor, for the message. So, ngayon is mapapayo tayo, ano? So, may I ask the men to stand? Please stand yung mga men natin. Ayan. Mga men, boys. Boys, tayo. So, we will be grouping. Ayan. 5 siguro or 5 na lang. So, kahit kulang daw. So, 1, 2, 3. Upo muna. 3 4, 5. 1,